Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang June. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Nang mga panahong ito, naninirahan si June kasama ang lolang si Sining, habang ang ama naman si Mang Role nasa Maynila para magtrabaho. Samantalang 3 taon na ang nakalipas magmula ng mamatay ang ina. Ang pinagkukunan ng pamilya ay paggawa ng walis tingting dahil sagana yun sa lugar. Ang tahanan naman nila ay gawa sa kawayan. Kugo naman ang nagsisilbing bubong. Sa palikuran matatanaw mo ang isang sapa at kung tatawirin mo, mapupunta ka sa kabilang baryo. 4:00 pa lamang na umaga. Nag-uumpisa ng maglakad pababa ang maglola dahil 3 oras din ang kailangan sa paglalakad papunta sa palengke. Ang bawat bigkis ng walis tingting ay nagkakahalaga ng 4 na piso. Kumikita sila ng higit kumulang 200 piso sa araw na yun. Bago pa man bumalik ng bundok, namimili na sila ng pangkonsumo dahil lingguhan lamang kung bumaba sila ng bayan. 9 na buwan ding naging ganito ang buhay ng dalawa. Hanggang sa isang araw, umuwi ang ama ni June kasama ang bago nitong kinakasama na nagngangalang Pina. Sa unang araw na nakasama nila si Pina, wala namang kakaiba. Pero hindi nga lang ito nagsasalita kung hindi mo tatanungin. Noong 2 araw pa lamang na pamamalagi ni Pina, kaagad namang may napansin si June na kakaiba. Kapag nagpapahangin ito sa bakuran, nauhuli ito ng binatang nakangisi na para bang may bumubulong at biglang tumatango na lamang sa harap ng halaman. Ngunit, pinabayaan niya muna sa pag-aakalang naninibago lang ito sa tahanan. Pagdaan naman ng 1 linggo ay may napansin ding kakaiba si Lola Sining. Kaya naman minabuti na ng dalawa na itanong ito kay Mang Role. Tay, napansin lang po namin ni Lola na parang paiba-iba po si Tia Pina eh. Ayos lang po ba siya? Tanong ni June. Napapansin niyo na pala. Nung nakilala ko kasi yan si Pina, naikwento niya sa akin na nagkasakit nga siya dati sa pag-iisip. Baka umaatake lang. Hindi ko rin alam siguro. Dahil na din sa unang beses niyang makatira sa probinsya. Tugon ni Mang Role. Dahil sa nalaman, mas binigyan nila ng atensyon si Pina. Isang araw, sabay na pumunta ng palengke si Mang Role at Lola Sining. Ito ang nagbuhat ng mga panindang walis tingting at pagkarating sa bayan. Nagbabaka sakali din na makahanap ng trabaho. Dahil si June lamang ang natirang nagbabantay sa tahanan, sinigurado ng binata na hindi mawawala si Pina sa paningin. 12:00 ng tanghali. Tanaw ni June sa kinauupuan ang nagwawalis na si Pina. Nakaramdam ito ng uhaw kaya naman pumunta muna ng kusina para uminom. Dahil sa gawa sa kawayan ang bahay, nasisilip naman ng binata sa maliit na butas ang katabing ilog. Hanggang sa bigla niyang naibaba ang baso nang makita si Pinang pababa doon. Tia Pina! Tia Pina! Huwag po kayong lalayo! Antayin niyo po ako! Wika ni June habang naghahabol ng hininga. Hindi naman siya pinansin ng ale. Diretso lang ito sa paglakad. Kaya naman sinundan lamang ito ni June hanggang sa makarating sa isang bahay sa tabi ng ilog. Sa tagal ng paninirahan nila sa bundok, ang buong akala ni June ay sila lamang ang pamilyang nakatira.
Kaya napaisip ang binata kung sino ang nakatira doon. Dali-daling pumasok si Pina sa kubo. Kaya naman binilisan na ni June ang paglalakad. Naramdaman ito ang pagbao ng isang maliit na kahoy sa paa. Kaya napaupo muna sa tabi at halos ilang minuto din bago niya ito natanggal. Nang marating ni June ang kubo, sumilip siya sa isang maliit na bintana. Dito niya nakita na may nagpainom kay Pina ng kung anong bagay mula sa garapon. Bigla siyang napaatras sa sobrang baho na nagmumula sa loob ng bahay. Habang nakatakip ang mga kamay sa ilong, pinagmamasdan naman niya ang matandang lalaki na nagpainom kay Pina habang nag-uusal. Mukha naman itong normal na tao, ngunit ang kasuotan nito'y gula-gulanit na parang basahan. Pumasok na si June sa entrada ng pinto. Eksakto namang natapos na sa pag-inom si Pina. Teka, ano pong ginawa niyo kay Tia Pina? Tanong ni June. Napansin ko kasing nahihirapan na si Pina. Kaya binigyan ko lang ng karampatang gamot. Huwag kang mag-alala, iho. Isa naman akong albularyo. Tugon ng matanda. Hindi na nagsalita si June, kagad na sinama si Pina pauwi. Pagkarating sa tahanan, naabutan nilang nagpapahinga na ang dalawa galing sa palengke. Bago pa man magtanong si Lola Sining, nagumpisa na si June na ikwento ang nangyari. Sigurado ka ba? Tayo lang naman ang nakatira dito At isa pa, kung magtatayo man siya ng bahay, malalaman kagad natin. Wala namang ibang daan papunta rito Wika ni Mang Role. Nalingat ang atensyon nila nang magsisigaw si Pina. Ayon dito, gusto niyang kumain ng karne. Kaya inakay na lamang ito ni Mang Role sa higaan. Dahil wala namang karne doon ng mga panahong yun. Kinabukasan, napansin ng mag-anak na hindi mapakali si Pina. Pabigla-bigla na lamang tumatakbo mula sa bakuran papunta sa kusina. Kapag tatanungin mo naman kung gutom ba o kaya naman may gustong kainin, ang tanging sagot nito ay karne. At paminsan-minsan, nagsasabi ito na gusto niyang pumunta sa matanda. Sa buong araw na yon, maiging binantayan ng mag-anak si Pina sa kadahilan ng paulit-ulit itong nagtatangkang pumuslit ng tahanan. 10:00 ng gabi, habang mahimbing nang natutulog ang lahat, nagising si Role dahil napansing wala sa tabi si Pina. Ginising niya si June para samahan sa paghahanap. Gamit ang nag-iisang ilaw, binagtas nila ang napakadilim na daan papunta sa tahanan ng matandang lalaki. Nang tuluyang makarating sa lugar, naabutan nilang nag-uusal ang matanda habang pinapainom ng napakabahong langis si Pina. Bitawan mo si Pina! Wika ni Mang Role. Dito naging masama ang titig sa kanya ng matandang lalaki. Sabay ngisi at nagsalita. Sige na, iuwi niyo na si Pina. Dahil nakahanda na yan para sa makalawa. Wika ng matandang lalaki. Dahil sa nakaramdam ang mag-ama ng bigat sa paligid, minabuti nilang kaladkari na pauwi ang nagpupumiglas na si Pina. Sa pagkakataong yon, nabatid nila ang napakalakas na enerhiyang taglay ni Pina. Sa katunayan, kailangan pa nila itong itali para mapigilan sa paggalaw. Kinabukasan, 5:00 pa lamang ng umaga ay nakalanghap si June ng amoy ng nilalagang kamote. Pagbungad sa kusina, naabutan niyang abala sa pagluluto si Pina. Magandang umaga po, Tia.
Parang ang sarap po ng niluluto niya. Wika ni June. Oh, halika anak. Maupo ka na't mag-almusal na tayo. Tugon ni Pina. Doon napansin ng mag-anak na bumalik na sa dati ang pag-iisip ni Pina. Pagsapit naman ng 7:00 ng umaga, maayos na nagpaalam si Pina kay Mang Role na pupuntahan muna ang matanda para magpasalamat. Sumang-ayon naman ang mag-anak dahil alam nila ang matanda ang nagpagaling kay Pina. Makalipas ang 2 araw, dahil may trabaho na si Mang Role, nag-uwi ito ng isang hita ng baboy ramo. Ayon sa ama, galing yun sa amo at pinaghati-hatian nilang magkakatrabaho. Kaya naman iniabot na ito kay Pina para ilaga sa hapunan. Naisipan naman ni June na magkape muna kaya pumunta ito ng kusina. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang kinakain ni Pina ang hilaw na karne. Kumaripas ng takbo si June papunta kay Mang Role. Nang agawin ng matanda ang karne, biglang nag-iba si Pina. Para itong isang mabangis na hayop na takam sa karne. Pahirapan din bago nila naawat si Pina. Mabigat man sa kalooban ni Mang Role, tinali nila ito sa isang silya. Pagsapit ng 7:00 ay kumalma na si Pina. Kaya naman kagad nila itong pinakawalan. Nagawa na nitong maghugas ng mga pinggan at tapusin ang iba pang gawaing bahay. Kaya naman mahimbing nang nakatulog ang mag-anak. Sa pag-aakalang ayos na si Pina. Hanggang sa pagsapit ng 12:00 ng gabi, doon na nangyari ang bangungot ng pamilya. May isang grupo ng mga lalaki na sapilitang pumasok sa tahanan. Idinali silang lahat maliban na lamang kay Pina. Nakita nilang may isang lalaking lumapit dito. Biglang tinanggal ang pambabang kasuotan ni Pina. Isinuot sa singit ang kanang kamay na parang may hinuhugot. Nanlaki ang mga mata ng mag-anak na may makuha ito na isang itim na walang balahibong manok. Pagkatapos, pumasok na ng tirahan ang matandang lalaking nagpainom ng langis kay Pina at sinabing, Maaari nyo nang kunin ang inihanda kong alay. wika na matandang lalaki. Marahang lumipat ang mga kalalakihan kay Pina na parang takam na takam. Pagkalabas na matanda, may pumasok na lalaki na walang saplot pa itaas at punong-puno ng langis ang katawan. Marahan siyang lumapit kay Pina. Kitang-kita naman ang luha nito sa mga mata na para bang nagpapaalam na sa pamilya. Pagkalabas ng matandang lalaki, ay siya namang pagpasok ng supremo ng mga aswang. Tinitigan nito si Pina at inamoy. Matapos ay inirap nito si Pina kay Mang Role. Mahal, salamat sa pagkakataong maranasan ko ang buhay probinsya. Alagaan mo lang mabuti si June. Ipagpatuloy mo lang ang buhay mo. Mahal kita. Wika ni Pina, habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata. Tuluyan na itong lumabas ng tahanan at sumunod na ang lahat ng kasamahan. Habang tumutulo ang luha, dahan-dahang kinalas na mag-anak ang lubid at ayon sa salaysay ni June. Tinakpa ng mga aswang ang kanilang bibig habang nakagapos. Gustuhin man nilang manlaban ay hindi talaga kaya at higit sa lahat. Gustuhin man nilang magkaroon ng maayos na pamamaalam kay Pina. Hindi ito napagbigyan. Kinaumagahan, matapos ang pangyayari, pumunta ang mag-ama sa ilog kung saan makikita ang tirahan ng matandang lalaki. Dito nila nakita ang grupo ng aswang na sumalakay kagabi.
Halos 2 oras din silang nagmasid sa pagnanais na makita pang muli si Pina. Kung ako sa inyo, sundin niyo ang sasabihin ko. Ngayon din, lisanin niyo na ang lugar na ito. Wika na matandang lalaking nagpainom ng langis kay Pina. Dahil sa naramdamang takot, nilisan ng pamilya ni June ang lugar. 1 buwan silang nagpalaboy-laboy sa karatig bayan. Ngunit hindi na nila binalikan pa ang dating tahanan. Sa kanilang pagtira kung saan-saan, may nakapagsabi na ang lugar kung saan nakatirik ang dating tirahan, kasama sa teritoryo ng mga mangyayanggaw. Dito nila napagtanto na kaya pala walang ibang nagtangkang tumira doon ay dahil sa mga aswang. Paglipas ng 5 buwan, nakahanap na din ang mag-ama ng trabaho. Samantalang si Lola Sining naman ang palaging naiiwan sa tahanan. Sa kasalukuyan, ganun pa din naman ang buhay ng mag-anak. Payak, ngunit hindi pa rin nalilimutan ang lagim na dala ng mga mangyayanggaw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Nita. Taong 1979. Santo Cristo, Sorsogon. Dadalaw na naman ba kayo sa tabing ilog? Ano bang meron sa lugar na yon? Palagi na lang kayong naroroon tuwing linggo. Kaya tuloy, karamihan sa mga kapitbahay natin, hindi maiwasang isipin na may sinasamba kayong aswang. Sita ng isang lalaki. Ngunit normal na sa pamilya ni Nita ang katanungan ng lalaki. Madalas, tanging pagngiti na lamang ang naisasagot ng bawat miyembro. Dahil nais nilang protektahan kung anuman ang rason sa likod ng patuloy na pagpunta sa ilog. Napapansin ng mga tao sa lugar. Sa tuwing naglalakad ang pamilya ay meron itong dala na isang bayong. Punong-puno ng mga pagkain. Dahil sa sitwasyon, kung ano-ano ng panghusga ang natatanggap ng mga ito. Ngunit hindi na rin pinapansin pa. Dahil ayon kay Nita, alam ng Diyos kung ano ang katotohanan at yun lamang ang tanging panghahawakan ng kanilang pamilya. Tuwing sasapit naman ang 2 ng Hunyo, nag-iimbita ito ng nagnonovena para madasalan ang tabi ng ilog. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang malagim na pangyayari sa bunsong anak ni Nita na si Nene. Si Nene ay 7 taong gulang pa lamang ng mga panahong yon. At dahil marami itong kaibigan sa kapitbahay, madalas gabi nang nakakauwi dahil sa mga kalaro. Wala namang problema sa mga magulang dahil mapayapa naman sa lugar. Wala namang napapabalita na kung anumang krimen. Lahat din naman na magkakapitbahay ay magkakasundo, kaya panatag ang loob ng mag-asawa. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, umuwi si Nene na may gasgas sa tuhod. Hindi naman ito kalaliman kaya nilinisan kagad ito ni Nita gamit ang malinis na tubig. Matapos ay wala naman naging reaksyon ang bata dahil hindi naman mahapdi ang sugat. Nay, alam niyo po ba, bigla na lang akong natisod kanina eh. Ang lawak-lawak ng dinadaanan ko. Kahit madilim na alam ko talagang wala namang nakakatisod doon. Di wala nga ugat ng puno o kahit anong nakaharang sa daan eh. Kaya ewan ko po nay kung bakit bigla na lang ako natisod. Pagpapaliwanag ni Nene, sinagot naman ito ng ina na baka naapakan lamang ang isang tsinelas kaya bigla na lamang natumba.
Matapos pa ang kaunting pag-uusap ng dalawa, nakatulog na si Nene dala ng sobrang pagod sa paglalaro. 6:00 ng umaga nang magising ang bata. Walang humpay ito sa kakaiyak. Kaya dali-daling pumasok ng kwarto ang inang naghahanda ng almusal. Pagkarating sa loob, tumambad sa ina na namamaga ang parehong tuhod ng bata. Batid sa pag-iyak ni Nene na labis na sakit ang nararamdaman. Kaya kagad na kumuha ng dahon ng ikmo si Nita para ipangtapal. Sa probinsya, kilala ang dahong ito sa pagpapagaling sa anumang pamamaga. Sa katunayan, ginagamit din ito ng iba sa tuwing sumasakit ang ngipin. Matapos na malagyan ay hindi pa rin mapatahan ang bata. Kaya pinainom na rin ni Nita ng herbal na gamot. Kahit papano, nawala ang sakit na nararamdaman ng bata. Kasabay nito ay nakatulog rin ng halos 1 oras si Nene. Pagkagising nito, muli itong nagwawala sa sakit. Dahil dito nagpasya na ang ama na dalhin si Nene sa pinakamalapit na paggamutan para masuri ang sugat at baka may mga duming nakabaon. Pagkarating sa ospital, kagad naman itong inasikaso ng doktor. Ngunit wala namang nahanap na iba pang problema bukod sa sugat. Kaya binigyan lamang ito ng gamot at diretso ng pinauwi. Pagka-uwi naman sa tahanan, kumain na ang mag-anak at matapos yon, ininom ni Nene ang gamot. Sa maghapon kahit papano'y nawala naman ang sakit ng tuhod ng bata. Hanggang sa lumipas pa ang 4 na araw, hindi pa rin humuhupa ang pamamaga ng tuhod ng bata. Kaya labis na ang pag-aalala ng ama. Hindi na ito nagdalawang isip pang tumawag ng albularyo. At nang araw ding yon, dumating sa tahanan ang nag-iisang manggagamot sa lugar. Nako, nakabangga ng engkanto ang anak mo. Hindi huhupa ang pamamaga ng tuhod niya kung hindi tayo hihingi ng tawad sa nilalang. Wika ng manggagamot. Hindi man alam ni Nita ang gagawin. Ito ang unang beses na makarinig ng ganitong bagay. Sumang-ayon na lamang ito sa lahat ng sinabi ng albularyo. 5:00 ng hapon, habang karga ng ama si Nene, nasa likod naman nakasunod si Nita at ang albularyo. Pupunta sila sa nag-iisang ilog sa barangay. Dahil doon nakatira ang nilalang ayon sa manggagamot. Pagkarating sa tabi ng ilog, kagad na inumpisahan ng manggagamot ang ritual. Habang nagdarasal ay walang humpay sa pag-iyak ang bata dahil mas lalong sumasakit ang tuhod. Maya-maya pa ay may kinakausap ang manggagamot sa hangin. Rinig na rinig ni Nita ang pagsagot nito sa hindi maintindihang lengguwahe. Halos kalahating oras din ang naging pag-uusap ng dalawa. At nang matapos, nawala ng malay ang bata. Nataranta naman ang ina ngunit pinakalma ito ng manggagamot. Sinabing tapos na ang pagpapataw ng parusa at kinakailangan na lamang magpahinga ni Nene. Dagdag pa ng albularyo, kaya nagpataw ng sakit ang nilalang. Dahil nabangga ni Nene ang anak nitong batang engkanto. Matapos ang iba pang pagpapaliwanag ng manggagamot, umuwi na ang pamilya. Pagkarating ng tahanan, hindi naman maipinta ang saya sa mukha ng mag-asawa nang masilayan ang anak. Gising na ito at tuwid nang nakakapaglakad. Dahil doon, nagpaalam na ang albularyo. Labis ang naging pasasalamat ni Nita dahil tuluyan nang nakabalik sa dati ang anak. Magmula ng araw na yon, hanggang sa dumaan pa ang 1 linggo,
Nakabalik na ang dating sigla ni Nene. Muli na itong nakikipaglaro sa mga kapitbahay. Ngunit nililimitahan na ng ina kaya bago pa man magtakip silim, nasa tahanan na palagi. Hanggang sa isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nasa tahanan na ang bata. Nakatulog ito sa upuan sa labas. Gawa ng mahimbing ang pagkakatulog ay hindi na ginising pa ng ina. Mapresko naman sa lugar kaya hinayaan na lamang ito. Gabi na nang magising si Nene. Kagad itong niyaya ng ina na maghapunan. Ngunit kahit anong pagtawag ni Nita, hindi siya nililingon ng bata. Nakatulala lamang ito sa upuan kaya lumapit na si Nita. At nang akmang hahawakan na sana sa braso, tumayo ang bata at diretsyong naglakad palabas. Paulit-ulit sa pagtatanong ang ina ngunit hindi ito pinapansin. Kaya naman ang tanging nagawa na lamang ay sundan ng bata. Sa paglalakad, batid ni Nita na papunta sila sa ilog. Kaya hinawakan niya ang kamay ng anak. Ngunit napakalakas ni Nene ng mga sandaling yun. Halos matumba pa si Nita dahil sa pagpupumiglas ng anak. Gawa ng hindi na mapigilan pa si Nene. Sumunod na lamang si Nita. Pagkarating sa tabi ng ilog, may isang nilalang na biglang lumabas galing sa kawalan. Matikas ang pangangatawan na. Lubog ang mga mata. Napakahaba ng buhok at kulay patay na berde ang buong katawan na tila matagal nang nilulumot. Nang masilayan ito ng anak ay naging hanggang tenga ang ngiti ng bata. Nag-usap ang dalawa habang si Nita naman tumakbo papalapit para sana hilahin ang anak pauwi. Ngunit bigla na lamang nang hina ang ina at walang ano-ano'y naging bato ang anak. Nakahiga ito sa tubig at kitang-kita ang hulma ng katawan. Tumakbo ito papalapit ngunit huli na ang lahat. Hindi na muli pang bumalik ang anak at nanatili na lamang na bato. Dahil hindi na alam ang gagawin, umuwi ito ng tahanan para ipaalam sa asawa ang mga nakita. Bago pa man bumalik sa ilog, isinama na nito ang albularyong nagpagaling sa anak dahil ito lamang ang muling makakabuhay kay Nene. Pagkarating sa lugar, hinawakan ng manggagamot ang bato ngunit napailing na lamang. Pasensya na Nita, pero hindi ko na magagawan pa ng paraan ang katawan ng bata. Dahil sa pagkakataong ito, nasa kaharian na siya ng mga engkanto. Itong batong nakikita nyo ay patay na katawan. Sigurado din ako na ang kaluluwa ni Nene nasa kaharian na rin. Maaaring hindi basta-basta nagpapatawad ang engkanto dahil sa nabangga ni Nene ang anak niya at maaari ding namatay. Pasensya na pero may mga pagkakataon talaga. Sobra ang kabayaran na hinihingi ng mga nilalang. Pagsasalaysay ng manggagamot, hindi na rin ito nagtagal pa sa lugar. Nagpaabot na lamang ng pakikiramay sa mag-asawa. Magmula ng araw na yon, masakit mang tanggapin ngunit wala nang nagawa ang mag-asawa, kundi paunti-unting tanggapin ang sinapit ng anak. Sa paglipas ng mga araw, tinabunan nila ng mga bato ang katawan ng anak para hindi mapansin ng iba ang nangyari. Yon ang natatanging dahilan ng pamilya sa madalas na pagdalaw at pagdala ng pagkain sa tabing ilog. Ayon sa mga ito, hindi na mahalaga kung sabihin pa man ng iba na nababaliw na sila. Dahil yun na lamang ang nagiging paraan para makasama ang anak na nawala
nang dahil lamang sa tisod ng engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.